welcome again sa panibagong vlog. Ito nga pala yung the sweetest langka from Bureau of Plant Industry. So nakakuha po tayo dito ng buto from this certified tree. Ito po yung Eviar fruit or jackfruit, no? So from Bureau of Plant and Industry, at siya nga pala tayo po ay nakapagtanim na ng mga buto. So ito nga po, no, meron po tayong nagawang 26 na seedling o yung tinanim natin na buto ng the sweetest langka or yung the sweetest jackfruit. Ito po yung Eviar, no. Ito po yung nahingi natin sa Bureau of Plant Industry. So meron tayong 26 at ito naman po yung kahapon, ano, yung guyabano. Saursop ako ng saursop guyabano, yung 5 puno ng guyabano, no? At ilalagay po natin doon sa dapat kalalagyan nito para hindi po sila tawag nito magambala sa pagtubo. So marami pa oh. Halos kalahati lang pa pala yung naitanim natin, no? Na buto ng Eviar sweets. Ito yung the sweetest langka. So ayan po yung mga ginagawa natin, no? Ayun, nag-ani na tayo ng citronella kasi nga masyado na pong marami. And ito yung mga pinopropagate natin na mga na mga sweet potato, no? Ito yung violet, no? Yan, violet. So yan, halo-halo po yung ginagawa natin dito, mga subscribers and followers. So tingnan nyo. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo na ito yung luya. Ayan, ang daming mga natawag niyan shoot. Ito isa lang po to dati, no? Isa lang. So ang nangyari ay dumami na ng dumami. Ayan, ganyan po yung pagpaparami ng luya, no? Ang gagawin natin is kukuha lang po tayo ng ito yung mga bago na shoots at kakatingin natin, yun ang ililipat po natin, no? Kaya kung mapapansin nyo, ito dati isa lang to. Ngayon, ayan, dumami na. Naglima na. So, yun, in-incorporate ko po yung mga luya sa mga puno na tulad ng kakao, tulad ng malunggay. Ayan. So, ayun nga, yung bagong lipat natin na, no? Tingnan nyo yung container. Ayan, binago po natin yung taniman natin ng malunggay kasi nga po kapag hindi nadiligan kasi ng isang araw, lalo pag mainit, lalo dito sa tuktok, sa lubong kasi ang init ng araw at saka init ng semento, ang mangyayari po ay nagbabago yung yung tawag nito, yung tubo nila, tingnan nyo, nagyeyelo. So yun po yung mga ginagawa natin. Ayan, tulad ng sabi ko nga, no? Ayan. May luya. Ayun, may luya. Ayan, ini-incorporate natin. So yun nga, nakapagtanim po tayo ng 26 na buto ng the sweetest langka. Ito po yung Eviar. So ito yung bago na nilipat natin. Yan, tingnan nyo, malaki na, malaking container na yan. So makaka-recover na siya ng maayos, no? So ito po, no, yung pagbabago natin ngayon. So yun lamang po, no, yung ating ginawa ngayon dahil nga kailangan itanim na yung buto ng the sweetest langka. So para makapagpatubo tayo ng maraming langka, no? Kasi in 3 to 4 years time magbubunga na rin yan kahit hindi grafted. Ayan, total Eviar naman ay okay na po pang konsumo. So yun po yung ating ginawa ngayon for today's vlog. Yun po yung pagtatanim natin ng langka at yung pag-mimix natin ng taniman. Ito, ang ganda nito, oh. Tingnan nyo. Yan, yung sinasabi ko po na spinach, ito yung giant, no? So merong purple. Yan. Yung purple na yan galing po sa Bureau of Plant. Yan, yan. Tingnan nyo po, ang gaganda. Ang sarap niyan. Ang mahal po ng kilo niyan. Napakamahal ang kilo ng
ah, itong spinach. Ayan, tingnan nyo. Pero itong mga iba nito, ano na, pausbong na yung kanilang bulaklak, in which na ito na yung ipe-preserve naman natin para magkaroon tayo ng binhi. Kagaya nito, kagaya nito. Ayan, tingnan nyo. So, 1 week time, meron naman tayong, ano, may tanim. Ito, pwede na nga ito. Tingnan nyo, makaka-harvest na tayo. Ayun, naglaglagan na. So, yun, tingnan nyo. Meron na siyang itim. Ibig sabihin, buo na yung bunga. So, yan, tutubo na ulit yan. Okay, ito, ang technique naman ho dito, pag ibudbud po nyo yung buto, huwag nyo po muna masyadong diligan. No? Hayaan nyo muna siyang medyo matuyo ng konti. Kapag mataas na, saka nyo siya dilig-diligan na. Ayan, ganyan po ang technique yan. Kasi pag malilit pa, diniligan mo ng diniligan, ano po, namamatay. Ayan. So, yan po yung tuklas ko sa pagpapatubo ng itong spinach, yung, lalo na itong giant, at saka nung purple. So, ayan mayroon na naman tayong kukuhanan ng binhe. Ayun. So, yun nga, tulad ng sabi ko, tanim lang ng tanim. Kahit anong halaman para meron tayong makuhang pagkain. Kahit man lang sa urban na setup or container setup, marami ho tayong makukuhang makakain.